Magandang buhay! Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng asynchronous learning. Ano nga ba ang asynchronous learning? Ang asynchronous learning ay isang paraan ng pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay hindi nag-aaral sa parehong oras o lugar. Ibig sabihin, maaari silang mag-access ng mga materyales at gawain sa kanilang sariling oras at sa anumang lugar na mayroon silang internet connection. Ito ay karaniwang ginagamit sa online education o distance learning, kaya ihanda na ang sarili sa pag-aaral ng aralin sa araw na ito. Bago tayo magsimula ng talakayan ay siguraduhin nasa mesa mo ang iyong kwaderno o notebook sa Araling Panlipunan 4 upang sa dulo ng video na ito ay maging handa sa sasagutang gawain. Ang tatalakayin sa araw na ito ay may kinalaman sa pagtalakay sa konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Subalit bago tayo magsimula, ay lahat muna ay umawit gamit ang inyong mga gadgets tungkol sa skip counting by 9. Simulan natin ang ating talakayan sa pagtingin kung ano ang kahulugan ng naturalisasyon. Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa hukuman. Kapag sinabi nating naturalisasyon, ito ay tumutukoy sa mga dayuhan o mga tao na galing sa ibang bansa na nais maging mamamayan ng ating bansa. Sa naturalisasyon, kapag nabigyan na ng pagkamamamayang Pilipino ang isang dayuhan, kailangan niyang sumunod sa mga batas at kultura ng bansa. Matatamasa rin niya ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino maliban sa mahalal sa matataas na posisyon sa pamahalaan ng bansa. Ano-ano nga ba ang mga katangian ng isang dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino? Tunghayan naman natin ang mga katangian ng isang dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino. Una, siya ay 21 taong gulang na. Pangalawa, dapat siya ay naninirahan sa Pilipinas ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon. Pangatlo, siya ay may mabuting pagkatao. Pang-apat, naniniwala sa saligang batas ng Pilipinas. Panglima, may matatag siyang hanap buhay at may ari-arian sa Pilipinas. Kapag sinabi nating ari-arian, kabilang dito ang mga lupa, bahay, sasakyan. Pang-anim, nakapagsasalita at nakasusulat siya ng wikang Filipino. Pang-pito, tinatanggap niya ang kulturang Pilipino. Pang-walo, pinag-aral niya ang mga anak sa mga paaralang nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas.
Alam mo ba na maaaring mawala ang iyong pagkamamamayang Pilipino? Gayon din ang mga dayuhang naging naturalisadong mamamayan ng ating bansa. Pakinggang mabuti kung kailan mawawala ang pagkamamamayang Pilipino. Tunghayan ang mga dahilan ng pagkawala ng pagkamamamayang Pilipino. Una, itinakwil niya ang kanyang pagkamamamayan at nag-angkin ng pagkamamamayan ng ibang bansa o expatriation. Pangalawa, naging naturalisadong mamamayan siya ng ibang bansa. Pangatlo, naglingkod siya sa sandatahang lakas ng ibang bansa. Pang-apat, ay napatunayan siyang tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa at kumampi sa kaaway sa panahon ng digmaan. Ang panglima ay nagpawalang bisa siya ng naturalisadong pagkamamamayang Pilipino. Ito ay tumutukoy sa mga dayuhang sumailalim sa batas ng naturalisasyon. Pang-anim, sumumpa siya ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa pagsapit niya ng 21 taong gulang. Kung kanina ay narinig ninyo na maaaring mawala ang pagkamamamayang Pilipino, ngayon naman ay tatalakayin natin kung paano muling makakamit o maibabalik ang pagkamamamayang Pilipino. Narito ang mga paraan upang muling makamit ang pagkamamamayang Pilipino. Una, muling naturalisasyon. Pangalawa, aksyon ng Kongreso. Pangatlo, pagpapatawad sa hatol ng hukuman sa isang tumakas na miyembro ng sandatahang lakas. Pang-apat, pagbabalik sa Pilipinas at muling pagsumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas. Alam mo ba na may mga dayuhang hindi maaaring maging mamamayang Pilipino? Halina at tunghayan natin ang mga dahilang ito. Narito ang mga dayuhang hindi maaaring maging mamamayang Pilipino. Una, gumamit ng dahas upang makamit ang kanilang kagustuhan. Pangalawa, nahatulan sa kasalanang may kaugnayan sa moralidad gaya ng pagsusugal at prostitusyon. Sumasalungat o nagre-rebelde sa nakatatag na pamahalaan. Pang-apat, pagiging mamamayan ng isang bansang hindi nagkakaloob ng karapatang maging naturalisadong mamamayan ng Pilipinas. Panglima, hindi naniniwala sa kaugalian, tradisyon at simulain ng mga Pilipino. May mga pagkakataon na ang mga mamamayang Pilipino ay nagiging mamamayan ng ibang bansa. Tinatawag itong dual citizen. Ito ay pinahihintulutan ng batas. Ayon sa Republic Act 9225 o Dual Citizen Law, pinahihintulutan na ang isang likas na mamamayang Pilipino ay maaaring maging naturalisadong mamamayan din ng ibang bansa. Upang malaman natin kung natutunan ninyo ang tinalakay nating aralin, kunin ang inyong araling panlipunan notebook at ballpen. Kopyahin ang panuto at isulat lamang ang tama o mali sa iyong kwaderno o notebook. Kopyahin ang panutong ito sa inyong AP notebook. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng tamang pahayag at mali naman kung hindi. Sa bahaging ito, kayo lamang ang magbabasa ng bawat tanong. Basahing mabuti ang bawat tanong upang masagot ito ng wasto. Matapos mong sagutan ang gawain ay kunan ito ng larawan. Isend sa guro ng private message. Isama sa message ang larawan na ikaw ay nakaharap sa gadget at nag-aaral. Sumunod ay isama din ang sinagutang gawain upang ma-check ng iyong guro.
Ilagay sa larawan ang sumusunod. Asynchronous learning, isama ang pangalan, asignatura, Araling Panlipunan 4, Guro, Myra G. De Leon, at petsa. Tingnan ang halimbawa ng isesend na larawan sa guro. Muli, ilagay ang larawan na ikaw ay nag-aaral. Pagkatapos ay isama ang sagot sa iyong gawain. Pinapakiusap na kunan ng malinaw ang sagot upang mas malinaw na makita ng guro ang iyong mga sagot. Hindi man tayo nagkikita ng harapan, ay alam ko na ang bawat isa sa inyo ay hindi tumitigil ng pag-aaral ng ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!